Magandang araw po sa lahat. Nakakita ka na ba ng multo? May narinig ka na bang multong nakipag-usap sa tao? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa multo o kaluluwa ng matandang babae na sumakay ng taxi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Misteryosong pasahero. Sa isang tahimik at simpleng probinsya ay nakatira si Ariel, isang binata na sa kanyang murang edad ay natutong magsumikap at mangarap. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang, kaya't siya na lang mag-isa ang kumayod para sa kanyang sarili. Kaya't nang magkagulang siya, nagdesisyon siyang makipagsapalaran sa lungsod, umaasang doon ay makakahanap siya ng mas magandang oportunidad. Sa lungsod, naghanap siya ng trabaho at agad na naging taxi driver. Simple lamang ang kanyang pangarap, kumita ng sapat na pera upang makapag-ipon at balang araw ay makabalik sa kanilang probinsya na may bit-bit na magandang buhay. Nangungupahan lamang siya ng maliit na kwarto sa isang lumang gusali malapit sa kanyang pinapasadang lugar. Araw-araw maaga siyang bumabangon upang maghanap ng pasahero. Isa sa kanyang mga regular na kliyente ay mga estudyante na madalas niyang ihatid sa paaralan tuwing umaga. Isang gabi, pagkatapos ng isang maghapong pasada, inabot na siya ng 10:00 ng gabi sa kalsada dahil sa bigat ng trapiko. Pagod at uhaw na si Ariel, ngunit sa kanyang huling biyahe may isang matandang babae na sumakay. Nakapansin si Ariel sa kaibang presensya ng babae na tila tahimik at malalim ang iniisip. Ang babae ay naka-Amerikana at mukhang may kaya, ngunit kapansin-pansin din ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa loob ng biyahe, hindi ito nagsalita maliban sa mga paunang bilin kung saan ito bababa. Nang makarating sila sa isang lugar na halos walang kataw-tao, biglang sinabi ng matanda na gusto na niyang bumaba. Laking gulat ni Ariel nang ihinto niya ang taxi at makitang walang bahay o establishmento sa lugar na iyon, kundi puro mga puno at halaman. Nagtaka siya, ngunit hindi niya na rin inusisa ang matanda. Bago bumaba, iniabot ng babae ang bayad at agad na lumabas ng taxi. Habang binabaybay ni Ariel ang daan pauwi, hindi mawala sa kanyang isip ang kakaibang tagpo. Sino ang matandang babaeng iyon? Bakit siya bumaba sa ganoong lugar? Gayunpaman, iniwaksi na lamang niya ang mga tanong na ito at ipinasya niyang matulog na upang mapawi ang kanyang pagod. Makalipas ang isang linggo, muli na namang sumakay ang matanda sa taxi ni Ariel. Parehong-pareho ang tagpo. Tahimik at seryoso ang matanda at sa isang walang bahay na lugar muli itong nagpahatid. Sa pagkakataong ito, naglakas loob si Ariel na magtanong. "Nanay, pwede ko bang malaman kung bakit niyo po gustong bumaba sa lugar na yan? Wala naman pong bahay o tao diyan." Saglit na tumigil sa pagsasalita ang matanda, tila nag-aalangan kung sasagutin ang tanong. Ngunit maya-maya pa'y tumugon ito. "Dito kasi ang negosyo ng isang kaibigan ko. May mga bagay na dapat akong ayusin." Naguguluhan si Ariel sa sagot ng matanda, ngunit hindi na siya muling nagtanong. Inisip na lamang niyang baka may alam ang matanda na hindi niya alam, mga bagay na hindi niya na dapat pang pakialaman. Lumipas ang mga araw at muling inabot ng gabi si Ariel sa kalsada. Hindi siya makapagpahinga dahil sa dami ng mga pasahero. Subalit sa pagkakataong ito, hindi niya mapigilang isipin ang kakaibang matandang pasahero. Paano nga ba ito naglalakad sa madilim at tila liblib na lugar? Muli, binaliwala niya ang mga tanong at ipinasya na lamang na unahin ang kanyang trabaho. Ilang linggo pa ang lumipas at patuloy na sumasakay ang matandang babae kay Ariel. Hindi na niya tinangkap ang tanungin ito muli dahil tila hindi naman nagbibigay ng malinaw na sagot ang pasahero. Tuwing dadaan sila sa parehong lugar, bigla na lang itong magsasabing huminto, bababa at alis. Kahit anong gabi pa, wala itong palya, parehong eksaktong lugar, parehong oras. Dahil dito napansin ng ibang driver ang pagkahumaling ni Ariel sa kakaibang pasahero. Naging usap-usapan sa kanilang grupo ang mga kwento ni Ariel tungkol sa matandang babae. Minsan pabiro pa nilang sinasabi na baka kaluluwa lamang ito. Ngunit bawat beses na bumabalik si Ariel mula sa kanyang biyahe, naroon ang misteryo sa kanyang mga mata. Isang gabi, matapos na ihatid ang matanda, biglang napansin ni Ariel na iniwan ng babae ang kanyang panyo sa loob ng taxi. Agad niyang sinubukan habulin ng matanda, ngunit tila nawawala na ito sa dilim ng gabi. Pagtingin ni Ariel sa panyo, isang palatandaan ang nakita niya na mas lalong nagpatindi sa kanyang pag-aalala. May Berda itong pangalan, Celia. Kinabukasan, habang nagkakape si Ariel sa karinderya na madalas nilang tambayan ng mga kapwa driver, naisipan niyang ibahagi ang nakuha niyang panyo.
Nang makita ito ng isang matandang babaeng nagtitinda ron, biglang nanlaki ang mga mata nito. "Saan mo nakuha ang panyong ito?" tanong ng tindera na tila nagulat. "Ibinigay sa akin ng isang pasahero." "Bakit po?" sagot ni Ariel. "Ang Celia na ito, kilalang kilala ko. Siya isang businesswoman na matagal ng patay." Pahayag ng tindera na tila hindi makapaniwala. Napatigil si Ariel, hindi malaman kung maniniwala o tatawa. "Matagal ng patay?" tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. "Pero araw-araw ko siyang nakakasama sa taxi ko." "Paano iyon?" Nagpatuloy ang tindera sa kanyang kwento. Ayon sa kanya, si Celia ay isa sa mga kilalang negosyante noong araw sa kanilang lugar. Mayaman, makapangyarihan, ngunit isang gabi siya ay hinold up at pinatay sa mismong lugar kung saan madalas siyang bumaba mula sa taxi ni Ariel. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang salarin at ang kaso ay nanatiling unsolved. Nang marinig ni Ariel ang kwentong ito, bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit tiyak na may kakaibang nangyayari. Ang bawat detalye ng kanyang nakaraang biyahe ay bumalik sa kanyang alaala. Ang malungkot na mga mata ng matanda, ang kakaibang damdamin sa tuwing siya ay ihahatid sa lugar na iyon, at ang hindi may paliwanag na pangyayari ng pagkakatagpo sa panyong may pangalang Celia. Ngayon, hating gabi na naman at nararamdaman ni Ariel na tila binabantayan siya ng malamig na hangin. Nagdesisyon siyang hanapin ang kaanak ni Celia upang itanong kung totoo nga bang patay na ang kanyang pasahero. Makalipas ang ilang araw, nahanap niya ang kapatid ni Celia. Napag-alaman niya na si Celia nga ang babaeng madalas niyang ihatid, isang kaluluwa na hindi pa nakatagpo ng kapayapaan. Ayon sa kanyang kapatid, simula nang mangyari ang trahedya, maraming mga driver ang nakakita sa kanya, na para bang paulit-ulit niyang hinahanap ang hustisya sa nangyari sa kanya. Nang gabing iyon, sinubukan ni Ariel na ipanalangin si Celia. Nag-alay siya ng kandila at nagdasal na sana'y makatagpo ito ng kapayapaan. Hindi niya alam kung makikita pa niyang muli ang matanda, ngunit sa kanyang puso, umaasa siya na natulungan niya itong makatawid sa kabilang buhay. Ang mga gabi ni Ariel ay hindi na kailanman naging pareho. Araw-araw, patuloy siyang namamasada. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nananatili ang alaala ng kanyang kakaibang pasahero. Patuloy niyang ipinagdasal si Celia, umaasang balang araw ay matutuldukan na ang kanyang paglalakbay.